Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ako po si Jerry, isang office clerk sa Makati. Bata pa lamang ako ay batid kong may puso akong babae at tinanggap ako ng pamilya ko. Hindi naman sa nagtatago ako pero minabuti ko rin na maging discreet na lamang. Ang aking pong kwento ay tungkol po sa kasalukuyan kong boyfriend na si Mateo. Si Mateo ay isang gwardiya sa aming building. Noong una ko siyang nakita, Kuya E, talagang nalabat first sight ako sa kanya. Si Mateo, bata pa. At yun palang kanyang unang trabaho. Matikas si Mateo. Talagang mapapalingon ka sa kanya. Lalo na kapag suot niya ang kanyang uniforme. Yung hapit na mga uniforme na nakatuck-in ay isang magandang tanawin sa akin. Dahil 23 years old pa lang noon si Mateo, may hiyain ito. At ang nagustuhan ko pa kay Mateo, ang mga ngiti nito. Ang ganda kasi ng mga ngipin ni Mateo. Pwedeng model ng toothpaste. Aside from the fact na sumasali pala siya ng mga pageant sa kanilang probinsya. Probinsyano po si Mateo. Ilang mga kasamahan ko rin sa trabaho ng mga babae at Becky ang nagkakagusto sa kanya. Dahil nga sa pareho kami ng lugar na inuuwian ni Mateo, madalas po kaming nagkakasabay na umuwi. Nung unang beses na magkasabay kami Kuya E ni Mateo, naiilang pa siya. Parang ang layo sa katauhan niya na sumasali siya sa mga pageants. Dahil sa madalas naming pagkakasabay sa pag-uwi, unti-unti kong nakikilala si Mateo Kuya E. Sa isang maliit na boarding house lang nakatira si Mateo kasama ang ilan pa niyang ka-boardmates. Mula pala sa kanilang probinsya sa Isabela ay nakipagsapalaran siya sa Maynila dahil sa hirap ng buhay. Yung kadalasan na dahilan ng mga nanggagaling sa probinsya. Diba? Akala talaga nila ganun kadali at kayaman ang mamuhay sa Maynila. Sobrang drama ng buhay ni Mateo kung tutuusin, Kuya E, dahil sa galing pala siya sa broken family. Ang mga magulang ay parehong may mga asawa na at may kapatid naman siyang pinag-aaral at tumigil na dahil sa hindi naman agad siya nakapaghanap ng trabaho sa Maynila. Nakitira daw siya noong unang salta niya sa Maynila sa kamag-anak niya pero ramdam daw niya na hindi naman siya tanggap doon kaya minabuti niya na bumukod na lamang. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na nagkakasabay kami ay hindi maiwasan na mahulog ako kay Mateo Kuya E. Pero natatakot ako na baka masamain niya ako o mabigla siya sa akin. Lalo na ay tropa ang tingin niya sa akin. Isang araw Kuya E, nagulat ako sa matatanggap kong mensahe kay Mateo. Nagtanong muna siya sa akin kung busy daw ako. Araw ng linggo noon. Sumagot naman ako sa kanya na hindi at ano yung dahilan. Nung una ay nahihiya pa siya pero nagtapat na rin ito ng kanyang pakay. May problema daw kasi ang kanyang kapatid sa probinsya at nangangailangan siya ng pera. Tinanong ko siya kung magkano at kung kaya naman ay bakit ba hindi ko siya pahiramin. Nang sinabi niya ang halaga ay sinabi kong ibibigay ko ito kinabukasan pagpasok ko. Pagkabigay ko kinabukasan ay todo nagpasalamat sa akin si Mateo. Pinadala niya agad ito sa kanyang kapatid at kinagamihan ay nag-message sa akin si Mateo na kung maaari raw ay magkita kami. Ngayong gabi, sabi ko kay Mateo sa text. Oo ang sagot ni Mateo. Pumayag naman akong makipagkita o magkita kami at nagpunta kami sa isang maliit na bar at doon ay nag-inom kaming dalawa. Nung araw na yun, talagang ibinuhos niya lahat ng sama ng loob niya sa kanyang pamilya na bilang panganay, tila nga naman inasa na sa kanya lahat ng mga magulang niya ang responsibilidad para sa kanyang mga kapatid. Nung gabing yun, naawa ko kay Mateo, lalo na noong napaluha ito sa akin. Nakailang bakit din kami ng beer nung gabing yun at dahil sa may pasok pa kinabukasan, sinabi ko kay Mateo na umuwi na kami. Pero nakiusap siya na kung pwede raw bang makitulog sa amin. Dahil sa nag-iisa lang naman ako sa apartment ay pumayag naman ako Kuya E. At sa totoo lang, nung gabi
talagang nakilala ko si Mateo at dahil siguro sa alak ay may amats na ito at medyo madaldal. Pagdating sa bahay ay nagtanggal ito ng sapatos at medyas pero hindi ko inaasahan ang susunod niyang gagawin. Pagpasok kasi namin ng kwarto ay hinila niya ako at doon naglapat ang aming mga labi. Napakalambot ng labi ni Mateo na dating tinitignan ko lang hanggang sa natanggal na ang aming mga kasuotan. Hindi ako makapaniwala, Kuya E, na heto na si Mateo na pinapangarap ko lamang mula dibdib hanggang pababa ay talagang nilantakan ko. At iyon ang unang pagkakataon na masilayan ko ang kanyang paps na talagang nakakawaw. Hindi ko inasahan na habang naroon ako sa paps ay biglang kumilos si Mateo sa aking lagusan. Pero hindi ako pumayag. Sa totoo lang ay hindi pa ako nakakaranas ng ganoon. Pero okay lang daw, sabi ni Mateo. Kaya naman nagbalik na lang ako sa kanyang paps hanggang sa nalasap ko na yung gatas niya. Nakatulog si Mateo na hindi nakapagsuot ng anumang saklot kaya lalo kong napagmasdan ang kanyang kabuuan. Moreno siya pero may itinatago palang puti. Kinabukasan maagang gumising si Mateo para umuwi sa kanilang boarding house. At sa totoo lang, itila nahiya ako noong magkita kami sa trabaho. Binati niya ako pagpasok at tumango lang ako. Kinahapunan, nagyaya naman ang ilang ka-office mate ko kaya hindi ako nakasabay kay Mateo. Bandang gabi ay nag-message sa akin si Mateo kung galit daw ba ako. Sabi ko naman bakit naman ako magagalit? Hindi ko raw kasi siya pinapansin. Sinabi ko naman ang dahilan na naiilang kasi ako. Sabi niya sa akin ay bakit kailangan kong mailang kung wala naman kaming ginagawang masama. Tama nga si Mateo pero hindi naman kasi yun ang dahilan ko talaga ng pag-iwas dahil sa ayoko kasi na mas mahulog pa ako sa kanya lalo na may nangyari na sa amin. Nagulat ako sa tanong sa text ni Mateo. Tinanong niya ako kung gusto ko raw ba siya. Sumagot naman ako na oo. Sabi ni Mateo kung pwede raw bang maging kaming dalawa. Hindi ako makapaniwala noon kaya hindi ako sumagot sa kanya. Inakala ko rin kasi na dahil sa nakahiram lamang siya sa akin ay naging mabait na siya o gusto na niya ako. Nang dumating ang sahod namin, nagbayad sa akin si Mateo at niyaya ako na kumain kami sa labas na libre pa niya. Doon muling sinabi ni Mateo na gusto niya ako at sa totoo lang ay nakita ko sa mukha niya ang pagiging seryoso. Kaya napapayag na rin ako. Nung una, hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa mga kasama ko sa trabaho dahil hindi naman ako open at si Mateo pa talaga ang nagsasabi na wala raw namang masama sa aming relasyon. Hanggang sa unti-unti na nga akong nag-open sa mga kasama ko. Sabi nila ang jackpot ko raw kay Mateo dahil mabait na hot pa. Sabi ng mga Becky kinabog ko raw silang lahat. Ngayon ay 6 months na po kami at sa akin na siya nakatira. Nag-online selling din po kami bilang racket na rin na mabenta naman dahil kay Mateo. At aaminin ko, minsan natatakot pa rin ako sa kainat na ng relasyon namin. Lalo na talagang Becky at chick magnet si Mateo. Pero wala naman ako nakikitang pagkakataon na nagtataksil siya sa akin na sana ay huwag namang mangyari. Hanggang dito na lamang po, Kuya E. Maraming salamat po, Jerry. Uy, matagal. Gaano katagal na ba letter to kung 6 months? 6 months kayo dito. So siguro, taon na ba tong letter na to? Hindi ko sure, no? Pero sana ay ma-update yung story nitong si Jerry. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.